Kumusta po sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon susuriin natin ang tungkol sa mga prutas na kinasanayan nating kainin na sa kabila ng kanilang natural na kabutihan ay maaaring magdulot ng panganib sa ating bato, lalo na sa mga may malalang sakit sa bato. Sa aking 85 taong karanasan bilang doktor, narinig ko na ang tanong na ito. Bakit halos kalahati ng mga taong may malalang sakit sa bato ay nasa panganib na magkaroon ng mataas na potassium sa dugo dahil lamang sa pagkain ng mga pamilyar na prutas? Mga prutas na matagal na nating pinaniniwalaan na mas marami, mas mabuti para sa ating kalusugan. Ito ay isang napakabigat na tanong. Sa medisina, ang antas ng potassium sa dugo ay hindi lamang isang numero sa isang laboratory test. Sa likod ng numerong iyon ay isang masalimuot na proseso ng balanse ng katawan, lalo na ang tahimik ngunit napakahalagang papel ng ating mga bato. Sa isang malusog na tao, madaling maproseso ng bato ang potassium mula sa pagkain. Araw-araw, sinasala ng bato ang dugo, pinapanatili ang mahahalagang mineral at inilalabas ang labis sa pamamagitan ng ihi. Dahil dito, ang antas ng potassium sa katawan ay nananatiling stable na tumutulong sa puso na tumibok ng regular, sa presyon ng dugo na maayos at sa mga selula na gumana ng normal. Ngunit kapag humina ang paggana ng bato dahil sa edad, malalang sakit sa bato o matagal na sakit sa metabolismo, bumabagal din ang kakayahan ng bato na maglabas ng potassium. Sa ganoong sitwasyon, ang potassium mula sa pagkain, kahit na hindi gaanong karami, ay maaaring unti-unting maipon sa dugo. Kapag ang potassium ay tumaas ng lampas sa ligtas na antas, maaari itong makaapekto sa ritmo ng puso, magdulot ng electrolyte imbalance, at mawala ang likas na katatagan ng katawan. Ang pinakamahirap na bagay sa aking maraming taon sa propesyon ay ang maraming natural na prutas na napakabuti para sa malusog na tao ay nagiging pasanin para sa mga may huminang paggana ng bato. Maraming prutas ang naglalaman ng mataas na potassium. Ang iba naman ay may mga compound tulad ng oxalates, phosphates, o malakas na organic acid. Ang mga sangkap na ito, kapag pumasok sa katawan, ay kailangan ding iproseso at ilabas ng bato. Kung mahina ang bato, ang prosesong ito ay nagiging mas mahirap. Hindi lamang iyon, ang ilang prutas ay maaring makaapekto sa bisa ng gamot, magpabago ng presyon ng dugo, o magdulot ng sobrang pagtatrabaho ng bato upang mapanatili ang balanse sa katawan. Ang kapansin-pansin ay marami pa ring kumakain ng mga prutas na ito araw-araw sa simpleng pag-iisip na ang prutas ay natural na pagkain at natural, tiyak na ligtas. Ngunit mga kaibigan, sa nutrisyon at sa medisina, sa pangkalahatan, ang natural ay hindi laging nangangahulugang ganap na ligtas. Ang bawat katawan, bawat edad, bawat kalagayan ng kalusugan ay may iba't ibang pangangailangan. Kapag tayo ay nasa edad kalagitnaan at matanda na, ang ating mga bato ay hindi na gumagana ng kasing lakas ng ating kabataan. Maaari nating isipin ang mga bato bilang isang filter na nagsilbi sa katawan sa loob ng maraming dekada. Sa paglipas ng panahon, ang filter na iyon ay unti-unting nagiging mas manipis at mas sensitibo. Sa panahong ito, ang kailangan ng katawan ay hindi ang kumain ng maraming masustansiyang pagkain, kundi ang pumili ng tamang uri ng pagkain, sa tamang dami, sa tamang oras, at angkop sa kakayahan ng bato. Kaya naman, sa video ngayon, nais kong suriin kasama ninyo ang 7 pamilyar na prutas sa pang-araw-araw na buhay. Para sa malusog na tao, maaaring ito ay isang magandang pinagmulan ng nutrisyon, ngunit para sa mga may mahinang bato o may malalang sakit sa bato, kung hindi kakainin ng tama, maaaring madagdagan ang pasanin sa bato. Alamin natin ang bawat isa, gaano karami ang kanilang potassium, paano pinoproseso ng katawan ang mga sangkap sa mga prutas na iyon, at bakit sa ilang kaso ay nagpapataas sila ng presyon sa sistema ng filtration ng bato. Higit sa lahat, tuturuan ko rin kayo kung paano ayusin ang bahagi ng pagkain, kung paano pumili ng oras ng pagkain, at kung paano pagsamahin ang mga pagkain upang maging angkop sa pisyolohiya ng bato.
Ang layunin ay hindi ang matinding pagbabawal, kundi ang kumain ng matalino at siyentipiko upang sabay na tamasahin ang natural na pagkain at maprotektahan ang pangmatagalang kalusugan. Mangyaring maging pasensyoso at sundin hanggang sa dulo ng video na ito. Sa huling bahagi, ibabahagi ko pa ang napakahalagang prinsipyo tulad ng pagpili ng prutas ayon sa circadian rhythm ng katawan. Ilang simpleng tip upang mabawasan ang potassium mula sa pagkain at lalo na ang pagsusuri sa ika-10 uri ng prutas. Isang napakapamilyar na prutas sa halos lahat ng sambahayan ng Pilipino, ngunit ito ang pinakamaling nauunawaan. Sa simpleng pag-adjust sa pagpili at paraan ng pagkain, maraming tao ang bumuti ang madalas na pag-ihi sa gabi, naging stable ang creatinine levels, mas balanse ang potassium sa dugo, at mas malalim ang tulog araw-araw. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko kayo na mag-iwan ng kumusta sa comment section sa ibaba, sapagkat pinahahalagahan ko kung alam kong nakikipag-usap ako sa inyo mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas o sa malalayong lugar tulad ng Australia, Germany, USA, kung saan ang komunidad ng Pilipino ay patuloy na nagpapanatili ng kalusugan at naghahanap ng paraan upang mabuhay ng natural. Handa na ba kayo? Sumama kayo sa akin sa paglalakbay na ito upang mula ngayon, ang tamang pagpili ng prutas ay isa ring paraan upang mahalin ang sariling bato. Uri bilang isa, mangga, matamis at masarap, ngunit kailangang limitahan para protektahan ang bato. Mga kaibigan, ang mangga ay matagal nang naging pamilyar na bahagi ng kulturang Pilipino. Ang larawan ng gintong hiwa ng mangga sa platong prutas pagkatapos ng hapunan, ang amoy ng mangga shake sa mainit na hapon o ang matamis na hinog na mangga sa tag-init ay nakaugnay na sa maraming henerasyon. Para sa maraming matatanda, ang mangga ay nagpapaalala rin sa hardin ng bahay, sa panahon ng pamumunga at sa mga pagtitipon ng pamilya. Ang isang medium-sized na mangga ay maaaring magbigay ng humigit kumulang 564 milligrams ng potassium. Para sa mga may malusog na paggana ng bato, ang dami ng potassium na ito ay karaniwang madaling maproseso ng katawan dahil ang glomeruli ay epektibong nagsasala ng dugo. Ngunit habang tumataas ang edad, lalo na sa mga may huminang glomerular filtration rate, hindi na mabilis na nailalabas ng katawan ang potassium tulad ng dati. Kapag biglang tumaas ang potassium sa dugo, ang heart-kidney axis ng katawan ay kailangang mag-adjust ng mas malakas upang mapanatili ang katatagan. Ito ang dahilan kung bakit laging ipinapaalala ng maraming eksperto sa geriatrics na kailangan ng mga matatanda na bigyang pansin ang kabuuang dami ng potassium sa kanilang pagkain, hindi lamang ang bawat individual na pagkain. Sa pagsubaybay sa nutritional regimen ng maraming nasa gitnang edad at matatandang Pilipino, napansin ko ang isang medyo karaniwang ugali. Maraming kumakain ng mangga kasabay ng kamote, iba't ibang uri ng beans o umiinom ng buko juice nang hindi namamalayan na ang lahat ng mga pagkaing ito ay naglalaman ng medyo mataas na potassium. Kapag pinagsama sa isang pagkain, ang kabuuang dami ng potassium ay maaaring lumampas sa kailangan ng katawan. Kahit na sa panlabas ay mukhang simple lang ang pagkain, ilang prutas at ilang pamilyar na putahe. Sa nutritional aspect, ang mangga ay talagang isang prutas na mayaman sa bitamina at mahahalagang mineral. Naglalaman ito ng bitamina A, bitamina C, bitamina E, kasama ang mga mineral tulad ng magnesium at calcium, na tumutulong palakasin ang immunity, suportahan ang paningin at mapanatili ang kalusugan ng buto. Gayunpaman, para sa nagkakaedad na bato, ang mahalaga ay hindi lamang kung ano ang nilalaman ng pagkain, kundi kung paano na ilalabas ng bato ang mga sangkap na iyon. Kapag tumaas ang potassium sa dugo, ang ilang tao ay maaaring makaramdam ng pananakit ng kalamnan, bigat ng katawan, mabilis na pagtibok ng puso, o bahagyang palpitation sa gabi. Ang mga sintomas na ito ay kung minsan ay napakababa, ngunit nakakaapekto sa pagtulog na sensitibo na sa pagtanda. Para sa mga may diabetes na may huminang paggana ng bato, ang mangga ay may isa pang punto na kailangan ng espesyal na atensyon,
ang dami ng natural na asukal. Ang mga tulad ng mangga shake, mangga ice cream, o mangga halaya kung nilagyan ng asukal ay maaaring magpataas ng blood sugar ng mabilis at bumaba rin ng mabilis na lumilikha ng malaking pagbabago sa dugo. Ayon sa maraming pag-aaral tungkol sa sakit sa bato, ang matinding pagbabago sa blood sugar ay maaaring makapinsala sa maliliit na capillaries sa bato na humahantong sa pagtagas ng microscopic protein sa ihi. Kung mahilig ka sa mangga, maaari kang pumili ng maliit na mangga, kumain ng ilang manipis na hiwa sa umaga o tanghali. Kapag may oras pa ang katawan upang mag-metabolize ng enerhiya, iwasan ang pagsasama ng mangga sa ibang mga pagkaing mayaman sa potassium sa iisang pagkain. Sa halip na uminom ng mangga juice na may asukal, mas mainam na kumain ng ilang hiwa ng hinog na mangga ng direkta at isama sa kaunting lutong gulay upang matulungan ang katawan na sumipsip ng mineral ng mas madali. Ito ang paraan upang mapanatili ang homeostatic stability, regular na tibok ng puso, at mas malalim na pagtulog sa gabi. Una, huwag kumain ng buong mangga ng sabay-sabay, lalo na kung kailangan mong mahigpit na kontrolin ang potassium sa iyong dieta. Ikalawa, iwasan ang pag-inom ng purong mangga juice o juice na may dagdag na asukal dahil madali itong magpataas ng blood sugar. Ikatlo, huwag kumain ng mangga na may bagoong, patis o asukal dahil ang kombinasyong ito ay maaaring magdulot ng matinding pagbabago sa presyon ng dugo at blood sugar. Ikaapat, huwag kumain ng maraming mangga sa hapon o gabi dahil ang filtration rhythm ng bato sa gabi ay natural na bumababa. Ikalima, huwag gumamit ng mangga kasabay ng mga mineral supplement dahil maaaring madagdagan ang pasanin ng mineral sa katawan. Ikaanim, huwag gumamit ng mangga bilang kapalit ng pang-araw-araw na tubig dahil ang tubig ay nananatiling mahalagang elemento na tumutulong sa bato na isagawa ang pagpapaalis. Uri bilang 2, dalanghita at dalanghita juice. Akala mo malusog, ngunit pwede magdulot ng hindi nakikitang panganib sa mahinang bato. Mga kaibigan, ang dalanghita ay matagal nang itinuturing na isa sa mga pamilyar at malapit na prutas sa culinary life ng mga Pilipino. Mula sa mga puno ng prutas sa Southern Tagalog hanggang sa maliliit na stalls ng prutas sa mga tradisyonal na palengke, ang dalanghita ay halos buong taon at madalas na nauugnay sa pagpapalakas ng immune system, paglaban sa sipon at trangkaso, at pagpapakinang ng balat. Maraming pamilya ang itinuturing ang sariwang dalanghita juice sa umaga bilang isang malusog na ugali upang simulan ang araw. Gayunpaman, kung titingnan mula sa physiological perspective ng nagkakaedad na bato, ang kuwento ng dalanghita at dalanghita juice ay hindi lamang tungkol sa bitamina at kalusugan. Sa isang malaking dalanghita na humigit kumulang 184 gram, ang iyong katawan ay maaaring makakuha ng humigit kumulang 333 milligrams ng potassium. Kung gagawin itong juice sa isang baso ng dalanghita juice na humigit kumulang 240 milliliters, ang dami ng potassium ay maaaring umabot sa humigit kumulang 4.8 milligrams. Para sa mga kabataan na may malusog na paggana ng bato, ang mga numerong ito ay karaniwang hindi nagdudulot ng malaking problema dahil ang bato ay may kakayahang sumala at maglabas ng mga mineral ng medyo flexible. Ngunit para sa mga edad 60 pataas, kapag ang glomerular filtration rate ay nagsisimulang bumaba ayon sa natural na batas ng pagtanda, ang bawat dami ng mineral na ipinapasok sa katawan ay kailangang tingnan sa isang mas malawak na konteksto ng balanse ng buong sistema ng homeostasis sa mekanismo ng pisyolohiya ng katawan. Ang labis na potassium ay sinasala ng bato sa pamamagitan ng glomeruli, pagkatapos ay patuloy na inaayos at inilalabas sa pamamagitan ng renal tubules bago lumabas sa ihi. Kapag malusog pa ang bato, ang prosesong ito ay nangyayari ng maayos at bihirang magdulot ng kaguluhan. Ngunit kapag humina ang glomerular filtration rate, hindi na kasing bilis ng dati ang bato, kaya mas madaling maipon ang potassium sa dugo.
lalo na kapag ang mga pagkaing mayaman sa potassium ay kinakain ng marami sa maikling panahon. Kapag ang potassium sa dugo ay lumampas sa antas ng balanse, maaaring magsimulang lumitaw ang mga napakatahimik na senyales sa katawan. Ang nervous system at cardiac muscle ang mga organo na unang naapektuhan. Ang ilang matatanda ay maaaring makaramdam ng bahagyang pananakit ng kalamnan, bigat sa mga kamay at paa o palpitations sa gabi. Ang mga sintomas na ito ay kung minsan ay hindi gaanong malinaw, ngunit nagpapahirap sa pagtulog at hindi ito malalim, lalo na sa mga may sensitibong pagtulog dahil sa edad. Madalas kong ipinapaliwanag sa mga pasyente gamit ang isang pang-araw-araw na imahe upang madali ninyong maisip. Kung ituturing natin ang bato bilang isang water filter sa bahay, kapag bago pa ang filter, ang tubig ay dumadaan ng maayos at stable. Ngunit kapag ang filter ay ginamit na ng maraming taon, ang mga layer ng filter ay hindi na malinis at flexible tulad ng dati. Kung ibubuhos natin ang tubig ng masyadong malakas o masyadong mabilis, ang filter ay kailangang umuga at magtrabaho ng mas husto. Ang dalanghita juice na may mabilis na nasisipsip na potassium ay kung minsan ay parang malakas na agos ng tubig na nagpapahirap sa bato na mag-adjust ng mas malakas upang mapanatili ang balanse. Bukod sa potassium, sikat din ang dalanghita dahil naglalaman ito ng vitamin C, isang mahalagang micronutrient na tumutulong sa antioxidant, nagpapalakas ng immunity at sumusuporta sa pagbuo ng collagen sa katawan. Ang isang medium-sized na dalanghita na humigit kumulang 140 grams ay maaaring magbigay ng halos 82 milligrams ng vitamin C. Samantalang ang inirerekomendang pangangailangan para sa mga matatanda ay karaniwang nasa pagitan ng 70,090 milligrams bawat araw, depende sa kasarian at kondisyon ng katawan. Ibig sabihin, isang dalanghita lang bawat araw ay halos sapat na upang matugunan ang pangangailangan ng katawan sa vitamin C. Gayunpaman, kapag ang vitamin C ay kinakain ng labis, ang katawan ay nagko-convert ng isang bahagi nito sa endogenous oxalate. Ang oxalate ay isang compound na kailangang salain at ilabas ng bato. Kapag tumaas ang dami ng oxalate, lalo na kung kulang ang iniinom na tubig, ang calcium oxalate crystals ay maaaring mabuo sa ihi sa paglipas ng panahon. Ang maliliit na kristal na ito ay maaaring magsama-sama upang maging bato sa bato na kung minsan ay hindi namamalayan ng pasyente sa maagang yugto. Ilang internasyonal na siyentipikong literatura ang bumanggit na ang dalanghita ay naglalaman ng citrate, isang compound na may kakayahang kumapit sa calcium sa ihi at sa gayon ay binabawasan ang panganib ng pagbuo ng bato. Ito ay ganap na totoo kung titingnan mula sa pananaw ng chemical reaction. Gayunpaman, sa loob ng maraming taon ng pakikipagtulungan sa mga pasyente sa Pilipinas, napansin ko ang isang napakahalagang katotohanan. Ang citrate ay nagpapakita lamang ng protektibong epekto kapag ang dami ng vitamin C at oxalate sa katawan ay nananatili sa balanse. Kapag ang vitamin C ay kinakain ng labis at ang endogenous oxalate ay tumataas, ang dami ng citrate sa dalanghita ay kung minsan ay hindi na sapat upang ganap na neutralisahin ang buong proseso ng crystallization ng mineral. Sa madaling salita, ang benepisyo ng dalanghita ay umiiral pa rin, ngunit ang benepisyo na iyon ay nagiging marupok kung ang paggamit ay hindi katamtaman. Para sa mga nagkontrol ng malalang sakit sa bato o nagkaroon na ng kasaysayan ng calcium oxalate kidney stones, ang labis na pagkonsumo ng vitamin C sa mahabang panahon ay maaaring magpabago sa balanse sa pagitan ng mga mineral, proseso ng filtration ng bato, at kalidad ng pagtulog. Sa makatuwid, ang mahalaga na nais kong ibahagi sa inyo ay hindi kailangang iwasan ang dalanghita ng tuluyan kung stable pa ang paggana ng bato at hindi masyadong mababa ang presyon ng dugo. Gayunpaman, kung pinayuhan ka na ng doktor na subaybayan ang potassium sa dugo o kung mayroon kang kasaysayan ng bato sa bato o madalas kang umiihi sa gabi na nakakaabala sa pagtulog, ang dalanghita at dalanghita juice
ay dapat ituring na mga pagkain na kailangang gamitin ng may pag-iingat. Sa halip na uminom ng dalanghita juice araw-araw, maaari kang pumili ng iba pang prutas na hindi gaanong nagdudulot ng mineral pressure sa bato. Ang mga prutas tulad ng mansanas, peras, ubas at hinog na papaya ay napaka-popular sa Pilipinas, madaling mabili sa palengke at supermarket. Ang mga prutas na ito ay may matamis, malambot at madaling digest, at ang dami ng mineral ay hindi masyadong mataas na tumutulong sa bato na maproseso ng mas madali. Kung nahanap ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-iwan ng komento na numero 2 sa ibaba. Iyan ay isang simpleng paraan upang malaman kung patuloy kayong interesado at kasama sa paglalakbay tungo sa malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Uri, bilang 3, pakwan. Ang matamis na palamig ay hindi laging mabuti para sa mga may mahinang bato. Ang pakwan ay matagal nang itinuturing na isang napakapaboritong prutas sa Pilipinas. Sa mainit na panahon, ang isang hiwa ng pulang pakwan, matamis at pampalamig, ay madalas na nagdudulot ng agarang ginhawa. Ang pakwan ay naglalaman ng lycopene, isang malakas na antioxidant compound na pinahahalagahan ng maraming pag-aaral sa nutrisyon. Ang lycopene ay may kakayahang protektahan ang mga cell mula sa oxidative stress, sumusuporta sa lipid metabolism at kapaki-pakinabang din sa cardiovascular system kapag kinakain sa tamang dami. Maraming siyentipikong literatura tungkol sa nutrisyon parehong sa Pilipinas at sa ibang bansa ang nagtatala na ang lycopene sa pakwan ay may medyo mataas na bioavailability. Ibig sabihin, ang katawan ay madaling sumipsip nito. Ito ay nakakatulong sa pagbagal ng proseso ng cell aging at sumusuporta sa pagpapanatili ng stability ng mga tissue sa katawan. Gayunpaman, sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho sa mga matatanda na may sakit sa bato, madalas kong ibinabahagi ang isang napakahalagang prinsipyo. Ang benepisyo ng pagkain ay ganap lamang na naipakikita kapag ang metabolic organs ng katawan ay sapat pa ring nakapag-aayos ng homeostasis. Kapag humina na ang bato, ang parehong uri ng pagkain ay maaaring magdulot ng dalawang aspeto, benepisyo at pinsala. Sa humigit kumulang 200 gramo ng sariwang pakwan, ang dami ng potassium ay maaaring umabot sa halos 560 mg. Para sa mga may stable na kalusugan, ang bato ay nakapag-aayos pa rin ng potassium sa pamamagitan ng mekanismo ng pagtatago at reabsorption sa mga tubule ng bato. Ngunit para sa mga may senyales ng hyperkalemia, gumagamit ng potassium-sparing diuretics o may bumabang glomerular filtration rate, ang dami ng potassium na ito ay maaaring maging malaking pasanin sa sistema ng filtration ng katawan. Kapag mabilis na tumaas ang potassium sa dugo at hindi agad mailabas ng bato, maaaring lumitaw ang mga sintomas na mukhang normal lamang. Ang ilang tao ay nakakaramdam ng bahagyang pagkapagod, bahagyang palpitations o irregular na tibok ng puso na kung minsan ay sinasamahan ng pakiramdam ng bigat sa mga kamay at paa. Ang kapansin-pansin ay ang mga sintomas na ito ay madalas na napagkakamalang senyales ng pagtanda o kakulangan sa tulog, habang ang malalim na sanhi ay maaaring nasa kawalan ng balanse ng mineral sa katawan. Bukod sa potassium, ang pakwan ay naglalaman din ng higit sa 90% na tubig. Ang katangiang ito ang dahilan kung bakit maraming nag-iisip na ang pagkain ng pakwan ay makakatulong sa pagpapalamig at pagdaragdag ng tubig sa katawan. Ito ay totoo sa maraming kaso, lalo na sa araw kapag ang katawan ay aktibo. Ngunit kung kumain ng maraming pakwan sa hapon o gabi, ang malaking dami ng tubig na pumapasok sa katawan ay maaaring magdulot ng patuloy na pagtatrabaho ng bato sa oras na dapat itong nagpapahinga. Sa ganoong sitwasyon, maaaring lumitaw ang madalas na pag-ihi sa gabi, pagkaantala ng tulog, o kung minsan ay bahagyang pamamaga na nagpapamaga sa mga bukong-bukong sa umaga. Kaya, kapag pumipili ng prutas para sa mga may mahinang paggana ng bato o nagkakaedad, ang mahalaga ay hindi lamang tingnan ang tanong kung ano ang benepisyo ng prutas na iyon, kundi kailangan din tanungin kung anong mga sangkap ang nilalaman ng prutas na iyon
na mahirap iproseso ng bato. Para sa pakwan, ang dalawang pinakakapansin-pansin na salik ay ang dami ng potassium at ang medyo malaking dami ng tubig. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang kailangan mong alisin ang pakwan sa iyong dieta ng tuluyan. Sa pilosopiya ng nutrisyon na laging idinidiin ko sa mga matatanda, ang pinakamahalaga ay hindi ang ganap na pagbabawal, kundi ang pag-alam sa mga limitasyon at pag-unawa sa kung ano ang kailangan ng iyong katawan. Kung mahilig ka sa pakwan, tandaan ang prinsipyong madalas kong tawaging golden rule sa pangangalaga ng bato sa mga matatanda. Una, limitahan ang bahagi sa humigit kumulang 150 gram bawat pagkain, katumbas ng isang maliit na baso o maliit na mangkok pagkatapos ng pangunahing pagkain. Ikalawa, mas mainam na kumain ng pakwan pagkatapos ng pagkain, iwasan ang pagkain kapag gutom, at lalo na huwag kumain sa gabi. Ikatlo, iwasan ang pagkain kapag pagod ang katawan o kulang sa tubig, sapagkat sa mga panahong iyon, kailangan ng bato ang katatagan at pahinga kaysa sa pagproseso ng karagdagang mineral at likido mula sa pagkain. Uri bilang 4, pomelo. Ang bahagyang asim ay maaaring tahimik na makipag-ugnayan sa gamot at kalusugan ng bato. Mga kaibigan, ang pomelo ay matagal nang naging pamilyar na prutas sa buhay ng mga Pilipino. Ang larawan ng makatas na pomelo sa fruit platter tuwing Pasko o ang platong pomelo para sa dessert sa hapunan ng pamilya ay laging nagdudulot ng pakiramdam ng pagiging sariwa at pamilyar. Marami ang nagtuturing sa pomelo bilang simbolo ng gaan, kasariwaan at balanse. Gayunpaman, kapag pumasok sa gitnang edad at pagtanda, ang katawan ay nagsisimulang magbago ayon sa natural na batas ng biyolohiya at ang mga pagkaing mukhang pamilyar ay kung minsan ay kailangang tingnan mula sa mas maingat na siyentipikong pananaw. Sa maraming taon ng pagtatrabaho sa mga matatanda, napansin ko ang isang napakahalagang prinsipyo. Hindi lahat ng prutas na may bahagyang asim ay nag-iisa lamang sa katawan. Kung minsan, tahimik itong nakikipag-ugnayan sa gamot na iniinom mo araw-araw at iyon mismo ang salik na kailangang maunawaan ng malinaw. Sa nutrisyon at biyolohiya, ang pomelo ay isang prutas na mayaman sa bitamina C, bitamina A, kasama ang mga antioxidant na flavonoid na tumutulong protektahan ang mga selula mula sa natural na proseso ng pagtanda. Ang mga compound na ito ay nakakatulong sa pagsuporta sa immune system, kalusugan ng puso, at proseso ng pagbabago ng tissue. Sa kalahating medium-sized na pomelo, ang katawan ay maaaring makakuha ng humigit kumulang 332 mg ng potassium. Para sa mga kabataan, ang numerong ito ay hindi dapat ikabahala, ngunit para sa mga may huminang paggana ng bato ayon sa edad, kapag ang kakayahan ng bato na mag-regulate ng mineral ay hindi na kasing flexible ng dati, ang bawat dami ng potassium na ipinapasok sa katawan ay kailangang isaalang-alang batay sa aktwal na kakayahan ng bato na maglabas. Una, para sa mga kailangang kontrolin ang potassium sa kanilang dieta, ang inirerekomendang limitasyon ay karaniwang nasa pagitan ng 1,500 hanggang 600 mg bawat araw, depende sa kalagayan ng kalusugan at payo ng doktor. Kung kumain ka ng humigit kumulang 2 servings ng pomelo, na katumbas ng isang buong prutas, ang potassium mula lamang sa prutas na ito ay maaaring umabot sa halos 1/3 ng kabuuang pinahihintulutang potassium sa isang araw. Kapansin-pansin na, sa pang-araw-araw na pagkain ng mga Pilipino, gumagamit din tayo ng maraming pagkaing mayaman sa potassium tulad ng buko juice, hinog na papaya, pinakuluang kamote, o mga nilaga mula sa gulay. Kapag pinagsama-sama ang mga pinagmumulan ng potassium na ito, ang kabuuang dami ng mineral na pumapasok sa katawan ay maaaring lumampas sa limitasyon ng hindi mo namamalayan. Kapag tumaas ang potassium sa dugo, bihirang mag-react ang katawan sa pamamagitan ng matinding sakit. Sa halip, nagpapadala lamang ito ng mga tahimik na senyales tulad ng bahagyang pagkapagod, panghihina ng kalamnan, palpitations, o hirap matulog. Ang mga sintomas na ito ay madaling na pagkakamalang pagkapagod,
dahil sa pagtanda, ngunit sa katunayan ay maaaring may kaugnayan sa sobrang pagtatrabaho ng bato upang ma-regulate ang homeostasis. Ikalawa, may isa pang mas masalimuot na salik na hindi alam ng marami. Ang pomelo ay naglalaman ng furanocoumarins, isang grupo ng natural na compound na may kakayahang pigilan ang enzyme na CYP3A4 sa atay at bituka. Ang enzyme na ito ay gumaganap bilang isang gatekeeper sa metabolism ng gamot na tumutulong sa pagkontrol ng dami ng gamot na nasisipsip at nabubulok sa katawan. Kapag binawasan ng pomelo ang aktibidad ng enzyme na ito, ang ilang gamot na iniinom mo ay maaaring mas marami ang masisipsip at mas mabagal ang pagkakabuo na nagpapataas ng konsentrasyon ng gamot sa dugo kahit na ginagamit mo pa rin ang tamang dosis ayon sa reseta. Ang mga grupo ng gamot na madalas na naapektuhan ay kinabibilangan ng statin na pampababa ng kolesterol, gamot sa presyon ng dugo, anti-arrhythmic na gamot, ilang sedative na pampatulog, at lalo na ang mga gamot na ginagamit pagkatapos ng kidney transplant o mga gamot na nangangailangan ng metabolism sa pamamagitan ng CYP3A4 enzyme. Kapag nangyari ang interaksyon na ito, ang panganib ay hindi laging lumilitaw agad tulad ng isang allergic reaction. Maaari itong maipon sa paglipas ng panahon na nagpapataas ng panganib ng pinsala sa atay, pananakit ng kalamnan dahil sa gamot, o sa mas malubhang kaso ay maaaring mag-ambag sa acute kidney failure dahil sa hindi inaasahang pagtaas ng konsentrasyon ng gamot. Sa proseso ng pangangalaga sa kalusugan ng maraming matatanda, nakatagpo ako ng hindi kakaunting kaso kung saan may ugali ang mga lolo at lola na uminom ng pomelo juice sa umaga bilang isang natural na pampalamig, ngunit hindi sinasadyang uminom ito malapit sa oras ng pag-inom ng gamot para sa malalang sakit. Nang ikumpara ko ito sa siyentipikong pag-aaral tungkol sa nutrisyon at pharmacology, napagtanto ko na ang mga obserbasyon na ito sa totoong buhay ay ganap na tugma sa isang matagal ng pilosopiya ng Eastern medicine. Ang atay at bato ay nangangailangan ng maayos na koordinasyon. Hindi dapat ilagay ang mga ito sa sitwasyon na kailangang iproseso ang maraming epekto ng sabay-sabay. Ang mahalaga dito ay hindi kung ang pomelo ay masama, kundi ang ating katawan ay nagbago sa paglipas ng panahon. Habang tumataas ang edad, nagiging mas sensitibo ang biological barrier. Ang koordinasyon sa pagitan ng atay at bato sa drug metabolism ay nagiging mas komplikado. Ang mga salik na dati ay hindi nagdulot ng malaking epekto ay maaaring maging sanhi ng pagbabago sa balanse ng katawan. Kaya, kung mahilig ka sa pomelo, sundin ang prinsipyong madalas kong inirerekomenda na medyo simple, ngunit napaka-epektibo. Una, kumain lamang ng maliit na halaga, humigit kumulang 1 taput-aan hanggang 1 tatri ng pomelo bawat pagkain. Ikalawa, huwag uminom ng pomelo juice habang umiinom ng gamot, lalo na ang mga gamot para sa malalang sakit. Ikatlo, panatilihin ang agwat na hindi bababa sa 2 oras sa pagitan ng pag-inom ng gamot at pagkain ng pomelo. Ika-4, mas mainam na kumain ng pomelo sa umaga kapag ang katawan at ang mga metabolic organs tulad ng atay at bato ay pinaka-epektibong gumagana. Kung nahanap ninyong kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring mag-iwan ng komento na numero 4 sa ibaba. Iyan ay isang simpleng paraan upang malaman kung patuloy kayong interesado at kasama sa paglalakbay tungo sa malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Uri bilang 5, saging, pagkain. Na akala mo ligtas, ngunit pwede raw magdulot ng tahimik na pasanin sa bato. Mga kaibigan, ang saging ay matagal nang itinuturing na isa sa mga pinakaligtas at pinakamadaling makamit na prutas sa pang-araw-araw na pagkain ng mga Pilipino. Malambot ang saging, matamis, madaling nguyain, madaling digest, at halos lahat ay maaaring kumain nito. Sa maraming pamilya, ang saging ay madalas na lumilitaw bilang isang merienda pagkatapos ng pagkain o bilang isang suplemento ng enerhiya sa umaga. Sa nutritional aspect, ang saging ay naglalaman ng vitamin C, vitamin B6
magnesium, at soluble fiber. Ang mga sangkap na ito ay may papel sa pagsuporta sa nervous system, cardiovascular system, at digestive process para sa katawan na nasa gitnang edad at pagtanda. Ang mga nutrients na ito ay talagang mahalaga dahil nakakatulong sila sa katawan na mapanatili ang stability ng enerhiya at function ng bituka. Gayunpaman, sa proseso ng pagpapayo sa kalusugan sa mga matatanda, lagi kong pinapaalalahanan kayo na mag-pause muna bago ituring ang saging bilang isang ganap na harmless na pagkain. Ang dahilan ay hindi sa bitamina o fiber, kundi sa medyo mataas na dami ng potassium na nakatago sa pamilyar na prutas na ito. Ito ang dahilan kung bakit ang saging ay nagiging pagkain na kailangang gamitin ng may kamalayan at may limitasyon, lalo na para sa mga may huminang paggana ng bato ayon sa edad. Sa mga kabataang malusog, ang proseso ng potassium filtration ng bato ay medyo flexible, tulad ng isang ilog na umaagos ng regular at nagre-regulate ng sarili ayon sa dami ng mineral na pumapasok sa katawan. Ngunit kapag lumampas sa edad na 60, ang glomerular filtration rate ay nagsisimulang bumaba ayon sa natural na batas ng biyolohiya. Ito ang dahilan kung bakit ang kakayahan na maglabas ng mineral, lalo na ang potassium, ay hindi na kasing maayos ng dati. Ang isang medium-sized na saging ay maaaring magbigay ng halos 400 mg ng potassium. Kung kumain ka ng 2 saging sa isang pagkain o hindi sinasadyang isama sa ibang mga pagkaing mayaman din sa potassium tulad ng sariwang buko juice, kamote, puting beans, red beans, kangkong, o avocado shake, ang kabuuang dami ng potassium sa isang araw ay maaaring lumampas sa ligtas na limitasyon na pinipilit na panatilihin ng bato. Ang kapansin-pansin ay kapag tumaas ang potassium sa dugo, ang katawan ay karaniwang hindi nagre-react sa pamamagitan ng matinding sakit. Sa halip, nagpapadala lamang ito ng mga tahimik na senyales, ngunit napakapansin-pansin. Ang ilang tao ay maaaring makaramdam ng bahagyang bigat sa dibdib, irregular na tibok ng puso, pagkapagod ng katawan, panghihina ng mga kamay at paa, o kung minsan ay bahagyang pagkahilo kapag biglang tumayo. Ang mga senyales na ito ay madaling na pagkakamalang normal na pagkapagod ng pagtanda, ngunit kung titingnan ng mas malalim mula sa pananaw ng pisyolohiya, maaring may kaugnayan ang mga ito sa kawalan ng balanse ng potassium sa dugo. Para sa mga matatanda na may mga pre-existing na sakit tulad ng malalang kidney failure, arrhythmia, o high blood pressure na ginagamot, ang mataas na potassium ay maaring magdulot ng malaking presyon sa electrical conduction system ng puso. Gumagana ang puso batay sa masalimuot na electrical signals, at ang potassium ay isa sa mga mineral na direktang kasangkot sa prosesong ito. Kapag labis na tumaas ang potassium, maaaring maapektuhan ang ritmo ng puso. Sa malubhang kaso, maaari pa itong makaapekto sa stability ng cardiovascular system kung hindi maingat na kontrolin. Ayon sa maraming modernong medikal na rekomendasyon para sa mga may malalang sakit sa bato, ang dami ng potassium sa dieta ay karaniwang inirerekomenda na hindi hihigit sa humigit kumulang 2,000 mg bawat araw, depende sa partikular na kalagayan ng kalusugan ng bawat tao. Kung titingnan ang numerong ito, makikita mo na ang isang saging ay nagkakahalaga na ng humigit kumulang 20% ng pinahihintulutang potassium sa isang araw. Ipinapakita nito na ang saging, bagaman maliit, ay nag-aambag ng malaking bahagi sa kabuuang dami ng mineral na kailangang iproseso ng bato. Kaya naman, kapag gusto mong kumain ng saging, madalas kong payuhan ka na pumili ng maliit na hinog na saging at huwag kumain ng maraming beses sa isang araw. Ang pagkain ng saging, pagkatapos ng pangunahing pagkain, ay nakakatulong din sa katawan na sumipsip ng mineral ng mabagal at stable. Sa halip na magpasok ng malaking dami ng potassium sa dugo kapag gutom, mayroon ding isang medyo kawili-wiling tip sa Pilipinong folk medicine na bahagyang naipaliwanag din ng agham. Iyon ay ang bahagyang pakuluan ang saging o mabilis na ipasa sa mainit na tubig bago kainin.
Kapag ang saging ay nakikipag-ugnayan sa init at tubig, ang isang bahagi ng natunaw na potassium ay maaaring lumabas na binabawasan ang dami ng mineral na pumapasok sa katawan. Dahil dito, mas kaunti ang biglang presyon na kailangang tiisin ng bato kapag pinoproseso ang potassium mula sa pagkain. Uri bilang 6, cantaloupe at melon, matamis na palamig sa tag-init, ngunit hamon sa electrolyte para sa mahinang bato. Mga kaibigan, ang cantaloupe at melon ay dalawang pamilyar na prutas sa mga pamilihan at supermarket sa Pilipinas. Lalo na sa maiinit na buwan mula Luzon hanggang Mindanao, ang larawan ng mabangong, matamis at makataas na melon ay madalas na nagdudulot ng ginhawa at pagnanais na tikman agad para sa pampalamig. Sa pag-iisip ng marami, ang melon ay karaniwang itinuturing na isang pampalamig na prutas, mayaman sa tubig, at mabuti para sa kalusugan. Gayunpaman, kapag ang katawan ay lumampas sa edad na 60, lalo na sa mga may paggana ng bato na hindi na kasing flexible tulad noong kabataan, ang dalawang uri ng melon na ito ay kailangang tingnan mula sa mas malalim na physiological perspective dahil hindi lamang sila tubig, kundi isang medyo puro na pinagmulan ng potassium na mabilis na nasisipsip dahil madalas itong kinakain ng hilaw. Sa humigit kumulang isang tasa ng cantaloupe na katumbas ng 240 milliliters, ang dami ng potassium ay maaaring umabot sa halos 430 milligrams. Samantala, ang melon ay naglalaman ng humigit kumulang 425 milligram ng potassium para sa parehong bahagi ng pagkain. Ang kapansin-pansin ay sa mga pagtitipon ng pamilya o sa maiinit na panahon, maraming tao ang may ugali na kumain ng 2 tasa ng melon ng sabay-sabay nang hindi namamalayan. Kapag pinagsama, ang potassium na pumapasok sa katawan ay maaring umabot sa halos 1,000 mg sa isang merienda lang. Para sa mga kabataang malusog, ang dami ng mineral na ito ay karaniwang napoproseso ng medyo madali. Ngunit para sa mga matatanda, kapag kailangan ng bato ng oras upang sumala at panatilihin ang electrolyte balance, ang malaking dami ng potassium na mabilis na pumapasok ay maaring lumikha ng alon ng mineral na bumubuhos sa dugo na nagpapahirap sa sistema ng regulasyon ng katawan. Sa pagsubaybay sa kalusugan ng bato ng mga matatanda sa Pilipinas, napansin ko ang isang medyo espesyal na punto. Para sa maraming pagkaing mayaman sa potassium tulad ng beans, kamote, o ilang gulay, maaari pa rin nating bawasan ang dami ng mineral sa pamamagitan ng pagbabad sa tubig, pagpapalambot, o pagluluto na tumutulong na lumabas ang isang bahagi ng natunaw na potassium. Ngunit para sa cantaloupe at melon, halos hindi ito nangyayari dahil kinakain ng mga ito ng ganap na sariwa. Nangangahulugan ito na ang potassium ay direktang pumapasok sa katawan ng halos buo, mabilis na nasisipsip sa pamamagitan ng maliit na bituka, pagkatapos ay mabilis na pumapasok sa blood circulation system. Sa puntong ito, ang heart-kidney axis ay kailangang agad na mag-react upang mapanatili ang homeostasis. Madalas na nararamdaman ng mga kabataan na ang melon ay napakalamig at magaan, ngunit para sa mga may mahinang paggana ng bato, kung minsan ay parang bigla ang pagsubok ito sa electrolyte system ng katawan. Sa aktwal na pagpapayo sa kalusugan, minsan akong sumubaybay sa isang napakaalalahaning kaso ni Giengeng Maria Santos, 48 taong gulang, nakatira sa lungsod ng Maynila. Ugali niyang bumili ng isang basket ng pinalamig na melon sa refrigerator upang unti-unting kainin sa hapon dahil naniniwala siya na ang malamig na prutas ay makakatulong sa kanyang bato na maging mas malusog. Ngunit ang hindi napapansin ng marami ay hindi napapagod ang bato dahil sa malamig na pagkain, kundi napapagod ang bato dahil sa sobrang bilis at dami ng mineral na pumapasok sa dugo sa isang pagkakataon. Sa isang regular na check-up, ipinakita ng mga resulta ng pagsusuri na ang potassium sa dugo niya ay bahagyang lumampas sa ligtas na antas. Nang muli naming tingnan ang kanyang food diary, napansin niya na may mga araw na nakakain siya ng halos kalahating melon sa isang hapon na katumbas ng mahigit 1,000 milligrams ng potassium. Matapos ayusin ang kanyang dieta,
lumipat siya sa mga prutas na mas madaling kontrolin ang bahagi tulad ng mansanas, peras, at kung minsan ay pakwan. Ang mga prutas na ito ay popular din sa Pilipinas, madaling mabili buong taon, at may mas mababang potassium na tumutulong sa bato na maproseso ng mas madali. Matapos ang ilang buwang pagbabago ng ugali, unti-unting bumalik sa normal ang kanyang mga resulta ng pagsusuri. Minsan niyang ibinahagi ang isang pahayag na hindi ko malilimutan. Hindi laging masakit ang mahinang bato, ngunit ang puso ang madalas na organ na nagbibigay ng babala bago labis na maapektuhan ang bato. Kung ikukumpara ng simple, ang pakwan ay naglalaman lamang ng humigit kumulang 60 mg ng potassium sa bawat 240 ml na tasa, na mas mababa kaysa sa cantaloupe at melon. Dahil dito, ang prutas na ito ay karaniwang mas banayad para sa sistema ng bato, lalo na sa mga kailangang panatilihin ang stability ng tibok ng puso, presyon ng dugo, at bawasan ang madalas na pag-ihi sa gabi. Gayunpaman, anuman ang uri ng prutas, ang mahalagang prinsipyo ay hindi kumain ng labis ng sabay-sabay. Kaya, kung gusto mong tikman ang melon sa mainit na araw, tandaan ang ilang napaka-praktikal na prinsipyo. Una, huwag ituring ang cantaloupe at melon bilang kapalit ng tubig, sapagkat ang dami ng mineral sa melon ay hindi katulad ng ordinaryong tubig. Ikalawa, iwasan ang pagkain ng labis sa isang pagkain dahil ang potassium ay mabilis na masisipsip sa dugo. Ikatlo, limitahan ang mga shake o melon salad na may maraming asukal dahil maaari itong magdulot ng matinding pagbabago sa blood sugar. Ikaapat, huwag kumain ng napakalamig na melon sa gabi dahil ang malamig na temperatura ay maaaring makaapekto sa autonomic nervous system na nagre-regulate ng puso at bato. At mula sa ikalima hanggang ika-6, madalas kong payuhan kayo na huwag pagsamahin ang pagkain ng melon sa oras ng pag-inom ng mga mineral supplement at huwag din itong kainin ng sunod-sunod na araw kung humihina ang paggana ng bato. Uri bilang 7, balimbing. Pagkain na akala mo ligtas, ngunit maaaring tahimik na magdulot ng mapanganib na epekto sa mahinang bato. Mga kaibigan, sa 4 na panahon ng pamilyar na prutas sa Pilipinas, ang balimbing ay laging naroroon bilang isang napakalapit na imahe sa buhay. Ang bahagyang asim, sariwa, at malutong na balimbing ay sumama na sa alaala ng maraming henerasyon. Mula sa maasim na isda na sinigang sa hapunan ng pamilya hanggang sa simpleng hiwa ng balimbing na may bagoong ng kabataan. Gayunpaman, mula sa pananaw ng modernong medisina at karanasan sa pangangalaga sa kalusugan ng nasa gitnang edad at matatanda, kailangan kong ibahagi ang isang napakatapat na bagay na para sa mga may huminang paggana ng bato, ang balimbing ay hindi na lamang isang pamilyar na pampalamig na prutas. Sa maraming kaso, maaari itong maging isang tahimik na hamon para sa sistema ng filtration ng katawan, lalo na kung ginagamit ng hindi tama o ginagamit kapag mahina ang katawan. Sa balimbing ay may isang natural na compound na nakakaapekto sa nervous system. Madalas itong binabanggit sa mga clinical studies bilang carosine. Sa mga may malusog na bato, ang compound na ito pagkatapos pumasok sa katawan ay madaling sinasala at inilalabas ng bato sa pamamagitan ng ihi. Ngunit kapag humina ang paggana ng bato, lalo na sa mga matatanda o sa mga may malalang sakit sa bato, ang kakayahan ng filtration ng glomeruli ay bumababa ng malaki. Sa ganoong sitwasyon, bumabagal din ang proseso ng paglabas ng carosine. Kapag unti-unting naipon ang sangkap na ito sa dugo, maaari itong dumaan sa circulatory system sa buong katawan at sa huli ay makaapekto sa central nervous system. Sa clinical practice, naitala na ng mga neurologists sa Pilipinas na ang ilang pasyente na may advanced stage chronic kidney disease pagkatapos lamang uminom ng isang baso ng balimbing juice sa walang laman ang tiyan ay nagpakita ng mga sintomas tulad ng altered mental status, pagiging malilimutin, disorientation. Kahit na sa malubhang kaso, nagkaroon din ng seizure
dahil sa hindi naalis ng mabilis ng bato ang toxin. Nang ibinahagi ko ito sa maraming matatanda, ang ilan ay medyo nagulat dahil dati ay itinuturing na ligtas, madaling kainin, at pamilyar na prutas ang balimbing. Ngunit laging ipinapaalala sa atin ng medisina ang isang napakalalim na prinsipyo. Hindi kinatatakutan ng katawan ang kaunti, kinatatakutan ng katawan ang hindi nito mailabas. Kapag ang filtration system ng katawan, ibig sabihin ang bato, ay hindi na gumagana ng kasing lakas ng kabataan, ang mga sangkap na dati ay normal ay maaaring maging tahimik na pasanin. Kaya, ang mahalaga ay hindi kung ang balimbing ay mabuti o masama, kundi kung anong estado ang ating katawan upang tanggapin ito. At hindi lamang doon, ang balimbing ay naglalaman din ng medyo mataas na oxalate kumpara sa ibang prutas. Sa average, sa 100 gram ng sariwang balimbing, maaaring mayroong humigit kumulang 295 milligrams ng oxalate. Kapag pumasok sa katawan, ang oxalate ay ipoproseso at ilalabas ng bato. Gayunpaman, sa mga may kasaysayan ng bato sa bato o sa mga pinayuhan na bawasan ng oxalate sa kanilang dieta, ang labis na oxalate ay maaaring magsama sa calcium sa ihi na bumubuo ng calcium oxalate crystals. Ang mga kristal na ito ay sa simula ay maliliit tulad ng butil ng buhangin, ngunit kung maipon sa loob ng mahabang panahon sa mga tubule ng bato, unti-unti silang maaaring magsama-sama upang maging bato sa bato. Ang dahilan kung bakit marami ang nagpapabaya ay ang prosesong ito ay nangyayari ng tahimik, hindi ito nagdudulot ng agarang pagkadiskomportable tulad ng pananakit ng tiyan, at hindi rin ito malinaw na lumalabas tulad ng pagtaas ng blood sugar. Sa maraming pagkakataon ng pakikipag-usap sa mga matatandang pasyente, narinig ko ang mga pamilyar na pahayag. Maraming taon na silang kumakain ng balimbing at wala silang napansing anumang problema. Ngunit kapag ginawa ang urinalysis o blood test, natuklasan ng mga doktor ang mataas na oxalate deposits o senyales ng pagbuo ng kristal sa bato. Kaya, ang kawalan ng malinaw na sintomas ay hindi nangangahulugang ganap na ligtas ang katawan, lalo na kung humina na ang paggana ng bato sa paglipas ng panahon. Madalas kong inihahambing ito sa larawan ng isang balon ng nayon. Kapag malalim ang balon at malinaw ang tubig, hindi problema kung maghagis ka ng ilang dahon. Ngunit kapag mababaw ang balon at mabagal ang agos, kahit ilang dahon lamang ay maaaring magbara sa agos ng tubig. Ganoon din ang bato ng matatanda. Kailangan nito ng katatagan, kapanatagan, hindi labis na pagpapagana, hindi pagpasok ng mga sangkap na mahirap mailabas ng bato. Ang ilang hiwa ng balimbing sa sinigang ay kung minsan ay hindi malaking problema para sa mga may malusog na bato, ngunit para sa mga may malalang sakit sa bato, kidney failure, o nagkaroon na ng bato sa bato, ang madalas na pagkain ng balimbing, lalo na ang pag-inom ng purong balimbing juice, ay maaaring magdulot ng mga panganib na hindi natin nakikita agad. At kung sa tingin mo na ang nilalamang ito ay kapaki-pakinabang upang ilapat, mangyaring mag-iwan ng komento na numero 6 sa ibaba ng video. Hindi lamang ito isang senyales para malaman kung nakikinig ka, kundi isang maliit na pangako din sa iyong sariling kalusugan. Mga kaibigan, pagkatapos ng maraming taon ng pagsubaybay at pakikipagtulungan sa kalusugan ng nasa gitnang edad at matatanda, unti-unti kong napagtanto ang isang napakahalagang katotohanan. Ang natural na prutas ay hindi kailanman naging kaaway ng bato, ngunit ang simpleng paniniwala na ang natural ay tiyak na ligtas ang siyang maling pagkaunawa na nagdulot ng malaking kapinsalaan sa maraming tao habang tumataas ang edad. Ang functional reserve ng bato ay unti-unting bumababa ayon sa biological rules, at sa panahong iyon, ang bawat pagpipilian sa pagkain ay hindi na simple tulad noong kabataan. Ang isang desisyon na tila maliit ngunit inuulit araw-araw ay maaaring lumikha ng dalawang ganap na magkaibang landas para sa kalusugan. Isang landas na nagpapanatili ng paggana ng bato sa mahabang panahon at isa pang landas na tahimik na humahantong sa malalang kidney failure na nangangailangan ng dialysis.
Sa aktwal na karanasan, napansin ko na ang hangganan sa pagitan ng dalawang landas na iyon ay hindi nakasalalay sa swerte, kundi sa disiplina, sa pagpapanatili ng homeostasis at pag-unawa sa kakayahan ng sariling katawan na magtiis. Ang isang taong marunong kumain ng tama ay hindi ang taong matinding nagbabawal, kundi ang taong nakauunawa kung ano ang kayang tiisin ng kanyang bato at kung ano ang dapat iwasan. Kung susuriin ng mabuti, makikita ninyo na marami pa ring prutas na kidney-friendly kapag ginamit sa tamang bahagi. Ang mga tulad ng mansanas, isang maliit na bahagi ng pakwan, kalahating tasa ng itim na ubas, iba't ibang uri ng malambot na berry, hinog na bayabas, strawberry o lokal na cherry. Karaniwang nagbibigay ng bitamina at antioxidant nang hindi nagdudulot ng matinding pagbabago sa potassium sa dugo. Ang mga prutas na ito ay parang matatalinong nutritional barrier na nagpapalusog sa katawan habang tumutulong sa filtration system ng bato na hindi labis na maapektuhan. Sa kabaligtaran, may mga prutas na mayaman sa sustansya ngunit nasa sensitibong bahagi para sa mga nagkakaedad na bato, lalo na kung kinakain ng marami o kinakain ng tuloy-tuloy sa maraming araw. Halimbawa, ang balimbing, mangga, cantaloupe, melon, saging, dalanghita at iba pang juice mula sa mga prutas na mayaman sa potassium. Hindi ito nangangahulugang masama ang mga prutas na iyon sa lahat, kundi nangangahulugan lamang na kailangan ng bato ng matatanda ng mas matatag kaysa sa matinding pagpapagana. Ang katawan sa edad na 60 pataas ay karaniwang tumutugon ng maayos sa regular, banayad at kaunting pagbabago sa mineral sa halip na bigla ang pagpasok ng nutrisyon. Una, madalas kong payuhan kayo na magsimula sa isang napakasimple ngunit napaka-epektibong bagay. Suriin ang food space sa sarili ninyong tahanan. Ang refrigerator, kitchen shelf, o fruit basket sa sala ay sumasalamin sa nutritional habits ng pamilya. Kung may senyales ka ng pagtaas ng creatinine o pinayuhan ka na ng doktor tungkol sa paghina ng paggana ng bato, ang mga pagkain na may labis na potassium o madaling magdulot ng labis na fluid mineral overload ay dapat limitahan sa pang-araw-araw na dieta. Ang dating gawi sa pagkain ay sa katunayan isang pamana ng isang mas batang katawan. Ngunit ang katawan ngayon ay nagbago at ang bato ang unang organ na naapektuhan kapag tayo ay nagpapabaya. Ikalawa, kapag pinag-uusapan ang angkop na bahagi ng prutas para sa mga kailangang protektahan ang bato, madalas kong binabanggit ang isang napaka-praktikal na prinsipyo. Ang golden portion ay hindi isang dayuhang konsepto, kundi isang physiological measure na akma sa nagkakaedad na bato. Para sa maraming tao na kailangang limitahan ang potassium, humigit kumulang kalahating tasa ng prutas, katumbas ng humigit kumulang 100 gram bawat pagkain, ay karaniwang isang ligtas na reference level kung naisama na sa kabuuang dami ng mineral sa buong araw. Kapag kumakain tayo ng doble, dahil sa pag-iisip na ang prutas ay nakapagpapalusog sa bato, mabuti sa puso, at nagpapalamig sa atay, hindi sinasadyang lumilikha tayo ng pagbabago sa homeostasis na nagpapahirap sa bato. Ikatlo, kapag kailangan palitan ng isang prutas na may mataas na potassium, hindi mo kailangang maghanap ng kakaibang pagkain, kundi pumili lamang ng mga pamilyar sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, ang isang maliit na mansanas ay maaaring kapalit ng saging o strawberry, o ang pulang bell pepper ay maaaring kapalit ng dalanghita juice sa umaga. Ang mga pagpipiliang ito ay nagbibigay pa rin ng vitamin C at antioxidant, ngunit hindi nagdudulot ng biglaang pagtaas ng potassium sa dugo. Ang mahalagang tandaan ay ang halaga ng bitamina ay hindi nakasalalay sa napakataas na numero kundi sa kakayahan ng katawan na sumipsip nang hindi nagdudulot ng negatibong reaksyon sa bato. Ikaapat, sa mga prutas na madalas nating kinakain ng labis tulad ng ubas, mixed fruits, iba't ibang uri ng berry, dapat mong hatiin ang bahagi. Ang isang maliit na baso, kumain ng dahan-dahan, nguyain ng mabuti, at iwasan ang pagkain ng masyadong malapit sa gabi ay makakatulong sa katawan na mag-digest ng mas mahusay. Ito ay lalong mahalaga para sa mga
may glucose metabolism disorder sa gitnang edad. Sapagkat ang natural na asukal sa prutas, kung mabilis na ipapasok, ay maaari ring magdulot ng pagbabago sa blood sugar na hindi direkta na nagpapahirap sa bato. Ikalima, isang prinsipyo na hindi gaanong napapansin ng marami ay ang oras ng pagkain ng prutas kumpara sa oras ng pag-inom ng gamot. Kung gumagamit ka ng mga grupo ng gamot tulad ng ACE inhibitors, ARBs, o potassium-sparing diuretics, ang pagkain ng mga prutas na mayaman sa potassium nang masyadong malapit sa pag-inom ng gamot ay maaaring lumikha ng pagbabago sa heart-kidney axis. Sa mga edad 60 pataas, mas sensitibo ang sistema ng regulasyon ng electrolyte ng katawan. Kaya, ang pagpapanatili ng agwat na hindi bababa sa 2 oras pagkatapos uminom ng gamot ay isang simpleng paraan upang mabawasan ang panganib ng pinagsamang pagsipsip ng mineral. Ika-6, lagi kong hinihikayat kayo na gawing pinagmulan ng datos para sa inyong sariling kalusugan ang pang-araw-araw na pagkain. Ang isang maliit na notebook na nagtatala kung ano ang kinain, kailan kinain, gaano karaming tubig ang ininom, at kung paano nag-react ang katawan ay may malaking halaga. Kung minsan, ang hindi magandang pagtulog, pagtaas ng bilang ng pag-ihi sa gabi, pakiramdam ng pamamanhid ng mga kamay at paa, bahagyang palpitations, o abnormal na pagkapagod ay ang mga maagang senyales ng pagtanda ng bato na lumalabas bago pa man ipakita ng blood test ang abnormalidad. Ikapitso, kung sa isang araw ay hindi sinasadyang nakakain ka ng mas maraming pagkaing mayaman sa potassium kaysa sa normal, ang mahalaga ay agad na ayusin ito sa natitirang bahagi ng araw. Limitahan ang iba pang pinagmulan ng potassium. Ayusin ang dami ng tubig sa loob ng pinahihintulutang limitasyon ng doktor at pakinggan ang mga senyales ng katawan tulad ng pamamanhid ng mga kamay at paa, matinding pagkapagod, pakiramdam ng abnormal na tibok ng puso o bahagyang panghihina ng kalamnan. Ang mataas na potassium sa dugo sa mga matatanda ay karaniwang hindi maingay. Nangyayari ito ng napakatahimik ngunit maaaring magdulot ng malubhang epekto kung magtatagal. At ngayon, nais kong marinig mula mismo sa inyo sa anong yugto ng kalusugan ng bato kayo naroroon. Mayroon bang prutas na nagpapahirap sa inyo at hindi ninyo alam kung dapat kainin o limitahan? Mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin. Ang inyong mga tanong ay maaaring maging paksa para sa mas malalim na pagsusuri sa mga susunod na lecture upang sama-sama nating mas maunawaan kung paano protektahan ang kalusugan habang tayo ay tumatanda. Kung nahanap ninyong kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring ikalat ang kaalamang ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Sapagkat kung minsan, ang isang maliit na pagbabago sa gawi sa pagkain ngayon ay maaaring makatulong sa isang tao na maiwasan ang mga taon ng pagiging umaasa sa dialysis machine. At patuloy nating samahan ako sa mga susunod na pagbabahagi upang bawat isa sa atin ay makapagpanatili ng kalusugan, ng proaktibo, payapa, at matatag sa paglipas ng panahon.